Rule 14, Section 41, Senate session. The proposal, Madam President, is by way of an additional paragraph, Section 41C, after Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. So, Kasi yun na yung technology ngayon eh. Dapat nag-a-adjust tayo sa technology, hindi yung technology mag-a-adjust sa atin. Noong panahon, nung unang panahon ng Hapon, wala, ano pa lang noon, telegrama pa lang, di ba? So, minsan, mga nag-a-abroad, ganyan, magsusulat tayo sa yellow paper, di ba? Yellow pages. Yellow paper, magsusulat tayo doon. Dear Papa, di ba? Ganyan. Tapos, papadala natin yon sa Koryo, papadala natin, tapos mapupunta yun doon sa abroad, sa Saudi. Pagdating minsan, ang gagawin, kasi mahal eh. Kapag ka nagka-set tape ka, mahal. Oo, mahal kasi mabigat yun eh, titimbangin eh. Kaya ang ginagawa, nagtsatsagaan na lang sila. O kung gaano kabigat yung cassette tape, mag-ano na lang kasi magre-record sila eh. Yung mga mayayaman, gano'n. Yung mga nakakaluwag-luwag ang mga mga nasa abroad. So magre-record sila. Hi Papa, kumusta na? Eto, nakaitim ako ngayon. Matutulog na ako. Wala akong katabi. Samahan mo naman ako, miss na kita. Mga ganun, di ba? Ganun ang means of of communication noon pagka malayo. Ganun ang long distance relationship noon, hindi ba? Pen pal, tandaan niyo, kailangan marami kayong palitan ng pen pal at saka ng mga picture, di ba? Para maging di ba? Boyfriend kayo sa Amerika. Para mapetisyon kayo, kailangan may patunay kayo, dala-dala ninyo yung palitan, taon na palitan ninyo ng sulat. Di ba? Ganun kasi noon, wala pang technology. So kung noong panahon siguro, kapag ka nasa Senado ka, walang technology ng Zoom, walang video conference. So kailangan mo talagang pumasok. Di ba? Kailangan mo pumasok. Ngayon, sa digital age, sa new age na new world, the world of technology, the era of technology, wala nang malayo. Lahat malapit, lahat magkakalapit. Sa fingertips mo lang. You are a cell phone away from each other. Even if you are far across the globe. You are real time, can give update, can message, can video conference, video call. Hindi ba nagkaroon ng mga international companies dito sa Pilipinas? Ganyan ang ginagawa. Yung counterpart ko sa Amerika, magmi-meeting kami. Kumbaga, pinadali na nga ng teknolohiya yung mga bagay-bagay. Dapat mag-adjust yung lahat. Sa teknolohiya, hindi yung teknolohiya mag-a-adjust. Alam nga naman, mayroon ng Facebook, mag-aano ka pa. Kaya nga yung ginawa ni Bongbong nakatangahan. Na libre na daw. Libre daw ang tawag. Libre daw ang tawag ng mga mahal nyo sa buhay, sa abroad. Gago. Noon pa libre. Internet lang. May Facebook Messenger. Merong Viber, Telegram, Signal, WeChat. Lahat meron. Kaya nga bobo talaga eh. So yun ang technology ngayon. Kaya nga ito yung pinapanukala ni Rodante Marcoleta. Dahil may mga available naman na technology, let us not prohibit our colleagues from attending, lalong-lalo na kung merong political harassment sa kanila. Pakukulong sila because of this, because of that. Alam naman natin na si Boying Rimulya, tao ni Bongbong yan dahil si Bongbong ang nagtalaga kay Boying. Kahit na questionable yung pagkapanalo ni Boying diyan sa pagiging ombudsman, ang dami-dami niyang kaso eh. Tapos naging ombudsman siya. Sino nagtatrabaho ngayon? Ombudsman. Sino nag-iimbestiga ngayon? NBI. Sino ba naglagay ng mga yan? Si Bongbong Marcos. So politically, itong mga persecuted, itong mga senador sa majority. So bilang isang bahay minority ka, kay majority ka, kung sa ikabubuti ng ng inyong tahanan, papayag ka. Ba't hindi sila pumapayag sa teleconference? Kasi kung ako solid ako na senador, magkakaibigan tayo. Makukulong si Jinggoy, tagal-tagal ko nang kasama yan. Lalong-lalo na may kapatid pa siya diyan, si JB Ejercito. Siyempre kung ako si JB Ejercito, kapatid ko man yan, tapos senador man yan, binoto man yan ng milyon-milyon mga Pilipino, bilang senador, ayaw ko rin naman mangyayari sa akin yan na kapag nagkakaso ako, tapos pag nasa malayo ako, hindi na ako makakaboto, so ilagay ko lang yung posisyon ko sa kanya bilang parehas naman kaming senador. Dapat pumayag sila. Dapat papayag sila. Ba't hindi sila papayag? Kasi nga,
Yun talaga plano nila. Na mapila yung majority at mukhang sila yung magiging bagong majority na naman. Di ba? Oh, Move, Madam diretso. President. We take note of the motion of Senator Rodante Marcoleta. I recognize Senator Ping Yes, Lacson. thank you, Madam Yes. President. This is a parliamentary inquiry. What is the status of the motion introduced by the Honorable Marcoleta last May 11? Has it been referred to the Committee on Rules? I am told that it's been referred to the Committee on Rules, Majority Leader. Okay. Yes, it has been referred to the Committee on Rules, and that's why in this particular deliberation, the Committee on Rules is giving it back to the floor for plenary action, Madam President. Thank you, Mr. President. Si Risa Ontiveros, kita nyo, nag-chat GPT na naman. Sa cellphone na naman. Putang ina, wala na siya index card eh. Si chat GPT na naman siya, cellphone na naman siya. Pinapasahan na naman siya ng mga impormasyon ng mga, kaluluwa niya. Yung mga kaluluwa yan na nagbubulong sa kanya eh. Kasi nga, di ba, parang santo yan si Risa Ontiveros eh. Putang ina, divine may mga divine bulong yan eh. Di ba? Nakita nyo pag nagsasalita siya, yung babae sa likod niya, nagsasalita din. Sinasabayan yung bibig niya. Tangina niya. Walang hiya, oh. Has the Committee on Rules been constituted? I believe that Senator Joel Villanueva is the acting Majority Leader Yes. and would be the best position to Okay. answer Thank the you, Madam question. President. In the meantime, I recognize Senate President Cayetano. Madam Chair, with the permission of Senator Villanueva, so the Committee on Rules is not reporting out the No, my the question, proposal. Mr. President. I'm sorry, Yes. Madam President. With your permission, my question is, has the Committee on Rules been constituted? Yes. So, Madam President, the answer there is the same answer to the question of Senator Pangilinan and former Senate President Soto, that in accordance with Section 19, this is the same. They continue to function. Having said that, I was explaining that the motion of Senator Villanueva was not for the Committee on Rules to report out what was referred to them, but to return to the plenary. Because if you look at Section 136 of our rules, the rules may be amended by means of a motion which should be presented at least one day before its consideration, and a vote of majority senators present shall be required for its approval. So, you do Yaan yung pinag-uusapan, no? Na kung merong motion, dapat, lalo na kung babaguhin yung rules, dapat may isang araw. Hindi pa pwedeng agad-agad. O pag uusapan pa yan, may isang araw. Kinabukasan, ganun, kung may session. Ganun ang gusto nila mangyari. Pero ito nga ang punto. May 11 pa lang. Ano na ba ngayon? May 27, May 26. May 27 na eh. So, ano pa lang. So, May 11, May 27. So, ilan na? Ilang araw na lumipas. Hindi lang isang araw. Yun yung pinapaliwanag nila dito. not need the endorsement nor the forwarding of the Committee of Rules for the amendment of the Committee on for the amendments of the rules. So the only requirement is that it is put on the floor at least one day before, or the proposal is made, and that a majority of the senators present will vote for its approval. So I just wanted to clarify that, just so that we don't have any miscommunication that whether or not the Rules Committee met, who are the members, etc. Because right now that's irrelevant, because we have given back to the plenary the proposal. Yeah. Very clear. Thank you, Senate Madam President. President, Senator Lacson's recommendation. does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? So the committee chairman or the chairman of any committee, including the Rules Committee, may just report out any motion or any resolution referred to it in plenary, and then just, it is within his power to just report it out by himself without any deliberation in the committee, without any committee report. Is that the new rule now, Mr. President? Madam It is Madam clearly... There's no new rule. I read the rule. Yes. Senator Lacson is referring to resolutions or And motions. communications or anything referred to the Committee on Rules. We're talking about a motion to amend the rules. We had the option of taking it up, but since everyone asked for one more day, it was given to the Committee on Rules. The Committee on Rules has an option to take it up, but the acting majority leader or acting chairman of the committee gave it back to plenary, and the plenary is more, how do I put it? Supreme. Supreme, thank you, Senator Lacson, over the committee. So we didn't disregard the committee. It is our choice from the start whether we want to give it to the committee or not. So when we give it, so for example, I have a motion now to to extend the session to June 12 instead of June 5. That could be given to the Committee on Rules, or upon coordination with the House, the plenary can decide it
directly, or we can give it to the Committee on Rules, and after he talks to the House of Representatives, he can even report it out, or he can easily, legally, morally, just say that I am tossing it back to the plenary, which is what's happening today. So Thank it's you, not Madam a new rule. President. That is assuming that there was no referral. But in this case, and I'd like to invite the attention of the body to journal number 62, dated May 11, 2026. And if I may read the particular portion of this journal, proposed at 6:25 p.m., the session was resumed. Proposed amendment to the rules of the Senate. Senator Marcoleta proposed an amendment to Rule 14, Senate sessions of the rules, by inserting a new paragraph C under Rule 41, which reads, A or C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. Now, here's the portion, Mr. President, or Madam President. While expressing no objection to the proposal, Senate President Cayetano A. suggested giving the Committee on Rules time to discuss the matter. Now, my question is, was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none, because it's now being reported out by the acting majority leader without consultation with any of the members. And by the way, Madam President, wala pang Committee on Rules eh. I believe that it was mentioned, and I will reiterate from my understanding that there was no Committee on Rules meeting because that motion is reverted back to plenary. Madam Meaning, Chair. we are not ignoring the fact that, of course, committees must hold meetings, but this particular motion is being referred back to plenary. And may we just put on record, it says in Rule or Section 136, the rules may also be amended by means of a motion which should be presented at least one day, and we're complying with that, before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session shall be required for its approval. I believe that is what the Senate President had explained. Evidently, Madam President, action was taken. And the action was to refer it to the Committee on Rules since the position of Majority Floor Leader was vacated. So how can the committee properly function in the absence of a committee, of the committee members? As Now, the Senate I'll invite- President Madam Chair. had stated, Let me finish, there is a Madam rule President. of a continuing operations of the committee But they while were the new head vacated, has Madam not President. been. Walang members ang Committee on Rules. So we cannot invoke continuity because we vacated all committees, all positions, including the members. And may I invite you to Section 24 of our rules, Madam President. The committees shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. This was transmitted to the Committee on Rules. So the committees shall hold, including the Committee on Rules, shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report. There's no report, Mr. President or Madam President. Madam President. So we're violating our own rules. We recognize Senate President. Yeah, Mr. President, the chair already made the ruling, and it's not appropriate to argue with the chair because, as explained to Senator Lacson, the committee did not report it out. He read the journal of May 11, but he did not read the motion of Senator Joel today. His motion today was pursuant to Rule 136 of the rules, a motion to amend the rules, meaning if Joel was no longer the majority leader, if I was the majority leader now, or even an ordinary member, that motion was carried. No one objected that we take it up. Because, Madam Chair, we're bringing it back to plenary. So natural po, walang discussion sa Committee on Rules. Kasi wala naman po sa rules natin na kailangan i-discuss sa Committee on Rules. We did that on May 11 so that everyone will have an opportunity to study the rule. It's a very simple amendment. So we should go to the discussion of the amendment if anyone is objecting to the amendment. But definitely, the right to propose an amendment is a right guaranteed by our rules. Senator Marcoleta has an amendment. We should go to discussing the merits or demerits of having that rule. You already ruled that it is proper for the plenary to take it up. So may I request or move that we, if there are any objection, we discuss their objection. I'm objecting. That's the effect of my manifestation, Madam President. I'm objecting because I'm invoking Section 24 of our rules. And as I read into the records, the journal of May 11, 2026, na-refer po ito sa Committee on Rules. And there was no discussion. Action was taken actually by this body. Then, Madam Chair, if there's an objection, may I move that we divide the House? Point of order, Madam President. On that issue, not on the issue of whether or not the rule is good. Your issue is whether or not it's proper to take it up on the floor. The position of the majority is that there's no rule being violated. Oh, malinaw ha, malinaw. O, ganyan din kasi sa Congress, di ba? Kapag ka meron na motion, tapos may nag-object, anong gagawin? Magbobotohan. Ano ang pagbobotohan? Dito kasi magkakaroon ng dito kasi magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, lalong-lalo na sa mga unggoy, mga oplok, mga bugok ng mga senador. Ang pinag-uusapan lang dito, let us divide the House whether itatakil na ba ito sa plenary or hindi.
Kasi nga, the plenary is more superior than the committee. Ibinalik na nga from committee to plenary. Ang sinasabi lang ni Lacson, wala pa namang committee. Dahil, di ba nga, bakante lahat. So ayun na nga, may motion nga noong May 11. Meron ng request noong May 11. So ibinalik na nga ngayon dahil nga yung majority floor leader, siya nga yung nasa Committee on Rules na. So siya na mismo ibinalik na diyan para pagdebatihan na. Kasi ganoon din naman sa committee, pag-uusapan din naman, pagdedebatihan din naman. Dito na natin pagdebatihan. Kasi nga superior man ang plenary sa committee. So ibinalik na diyan pag-uusapan. Ngayon, sino ang tama? Si Cayetano o si Lacson? Magbotohan tayo, let us divide the house. Ganun man lagi pag mayroong hindi pagkakaunawaan, di ba? So paramihan na lang tayo o sinong mananalo, di ba? Ganun. Ang problema, wala silang numero. Ngayon, yun yung pinag-uusapan nila dito. Yun yung i-divide yung house, yun yung pagbobotohan. Whether yung objection ni Lacson is papanigan or etong pagpapaliwanag ni Cayetano. So we will vote. The presiding officer has already ruled, but the gentleman continues to object. So we have to vote on it. Mr. President, We're not objection. voting on the amendment yet. We're voting on whether the amendment is proper or not. Yes, interjection, Madam President. Yes, Minority Leader Senator Soto. We will have to support that resolution or thinking of Senator Lacson, which is To the rescue yung jowa. To the rescue yung si Beb. Beb, tulong. Syempre magaling yung kalaban, abogado. So akala nila yung dalawang bobong utak pag pinagsama mananalo sa abogado. Expired na mga utak niya, tatanda na niyan kumbaga na yan yung tapos na yung shelf life niyan. Bulok na yung mga utak niya sa tatatanda na ng mga yan. So sige, to the rescue, itong si baby. we did not constitute the Committee on Rules. So what are we discussing right now? I suggest that we Engot talaga, yan ang problema pag tanga Kahit nga umayon ka kay Ping Lacson, sinasabi na nga ni Cayetano, aayon ka diyan. Aayon din yung kasamahan ko sa akin. Para malaman natin kung sino kung sinong tama at mali, magbotohan tayo kung sino yung tama at mali sa mga kasamahan natin. Paano pang punto nung pag-interject mo doon sa sinasabi ni Lacson? May punto man si Lacson. May punto man din si Cayetano. Dahil nga parehas sila may punto, sorry Dahil nga parehas silang may punto, anong gagawin natin ngayon? Let us just divide the house para tapos ang usapan, hindi tayo magpapatalo sa isa't isa. Hindi ka magpapatalo, hindi ako magpapatalo. So tapusin na natin. Na tayo? Magbotohan na tayo, di ba? Ganyan naman kahit sa Congress, ganyan ginawa nung kay Inday Sara. Pag may objection, bobotohan. Since nag-object ka, magbobotohan kung yung objection mo ba yung magro-rule or yung aking paliwanag. Ano pang iniiyak mo, Tito Soto? Tanga ka ba? constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader Hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso? Point of order, Madam Chairman. Where in the rule Galit ka. Ano to? Binabraso? Tanga. Demokrasya. Pagbobotohan nga. May punto yung isa, may punto yung isa. Di magbotohan tayo. Ganun lang yun alam nyo, di kayo mananalo sa boto. Kaya ang ginagawa nyo, umaasa na lang kayo dyan na parang inaapi kayo. Victim card yarn. rules, does it say that an amendment has to pass the Committee on Rules? Section 24, Madam President. Anong sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam And this- Chairman, that's thank not you. the rule. The rule Yes. is 136. 136. Can you please, for the third time, Laman 124 136 pala Sabi ko sa inyo, expired na yung utak nyo ni Tito Soto. Dapat nagpapahinga na lang kayo. Mahilig naman pala kayo mag-golf. Diba sabi ni Tito Soto, pinag-uusapan nyo, imbis na problema ng Pilipinas, pinag-uusapan nyo yung pampalo sa bola na maliit. Putang ina niya, para kayong mga ulul. Ang liit-liit ng butas. Tangina niyan, ang layo-layo nyo, tas gusto nyong issue. Tanga ba kayo? Ay, joke lang sa mga mahilig mag-golf. Malam ko, marami mga hilig mag-golf dyan. Oo, kasi yung nakita nyo nga yung basketball, ang laki-laki na nung butas ng ring, hindi pa nila ma-shoot kahit sa kabilang ring, kabilang side ng court. Tapos kayo, palo kayo ng palo. Pinapalapit, ihagis nyo na lang.
Ay, ibig ko sabihin, nag-uusap nga kayo tungkol sa golf club eh. Oh, dami-daming problema ng Pilipinas eh. Mag-usap na lang kayo sa golf club, ganyan, yung golf nyo. Parang wag nyo na idamay mga Pilipino. Wala na yung mga utak nyo, tuyot na yan eh. Naubos na yan. Kakaisip nyo dyan. Isip kayo ng isip, wala naman kayo isip eh. May we request the Senate President to read into the The record rules Rule may be amended 136. by means of a motion which would be presented at least one day before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session hall shall be required for its approval. So I respect their objection. But how do we determine objections in this Senate? We vote. So if there is an objection, they have already explained their position. We have explained our position. I move that we divide the House, Madam Chair. May I, Mr. President? Yan naman eh. Oh, katulad niyan. Oh, e-epal ka din, e-epal ka din. Oh, siyempre makakakampi ka. Kaya nga, ganito na lang. Total, pare-parehas kayo may opinion. May opinion ka. May opinion si Soto. May opinion si Lacson. Sinasabi nyo, tama si Lacson. O, edi magbotohan na lang tayo para malaman natin kung sino ba yung mananalo dito sa debate na ito. O, siyempre, pucha, ito na naman si Butas ng Ilong. Si Kiko Maching, ayan na naman. Tanginang yan, no. O, ewan ko sa mga to. Parang kulang sa vitamins eh. Hindi marunong umintindi. Ano pang kailangan na pagdebatihan? Nagdidebate na yung dalawa. Sumama pa kayong lahat. Kahit mga magulang nyo, isama nyo dyan eh. Pag hindi nagkakaintindihan, magbobotohan. Ganun lang yun. Botohan. Kasi hindi kayo matatapos dyan. Walang aamin sa inyo ng mga kasalanan nyo sa isa't isa eh. O kaya magbotohan na lang. Ngayon nga yung sinasabi ni ito tama sa'yo, ito tama sa akin. Sino referee? Walang referee. Magbotohan tayo. O sinong We are several members of the minority here, and only Senator Lacson has spoken. Why are we railroading this process, Mr. President? I have a number of issues that I'd like to raise regarding this motion, Mr. President. Anak ng tinapay talaga to. Hindi naman yung mismong motion eh. Pinagbobotohan eh. Ang pinagbobotohan nga, yung pinagdidebatihan ng dalawa, nakikisali kayo. Di magdebate kayo mamaya, tapos magbotohan din kayo dun sa pagdidebate nyo. O, tangina, nagalit na yung asawa ni Sharon. Siguro hindi na naman to nakasiping kagabi. Outside ako lang naman siguro, hindi ka na naman naligo. Walang iya, butas ng ilong nito, lalaki na naman yan. Magagalit, sisigaw na naman yan. They are citing Section 136, assuming, for the sake of argument, that their position is correct. The second paragraph, Mr. President, says the rules may also be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration. We submit, Mr. President, that the earlier motion that was entered or was referred to the Committee on Rules. This is a new motion, Mr. President, and therefore we have to take consideration of the one-day requirement before we can act on it, Mr. President. And that should be, if not tomorrow, because we don't have any session tomorrow, that should be on Monday, Mr. President. Again, let me reiterate. O, yun ang nila sa Monday. Kasi bago daw ito, so sa Monday. Yan ang gusto nila kasi nga dapat bukas. Dahil holiday ng 27, wala silang session ng Huwebes at Biyernes, Monday to Wednesday man lang sila, so Lunes na. Okay na yun okay na. Ibibigay yun sa kanila O sige, Lunes na lang. Ibibigay yun sa kanila. Lunes na lang. Hindi na. Sige na. Para matapos na ito, mga iyaking kayo sa Lunes. Yun naman ang gusto nila di ba? Ayan, sinabi na ni Kiko Pangilinan, sa Lunes. Dapat. Sige. I-reserve natin yan pasok. The rules may also be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration. We submit that the motion that was mentioned last May 11 was referred Yes. to the Committee on Rules. Yeah. This is a new motion, Mr. President, that is being presented on the floor, which requires that it be presented one day before it is considered. And therefore, we have to consider this motion on Monday, Mr. President. As explained by the acting majority leader, the motion of Senator Marcoleta has been brought to the plenary, and Preferred. both the majority and the minority had mentioned Rule Section 136, and it says that the vote of the majority of the senators present in session shall be required for the Madam approval. President. I believe that this rule has been mentioned more than 5 times. Madam President, I may- believe also that the interpretation of the rule is different. So I take note of the manifestation of Senator Pangilinan. May, Mr. President, may- if I may just continue, Mr. President. All
in previous... Senator Lacson actually has the floor. Yes, with the permission of Senator Lacson. Senator Lacson has the floor. May we continue with the manifestation of Senator Lacson, and then after him, he will yield to Senator Pangilinan. Madam President, the invocation of the Senate President of Rule 136 is premised on the assumption that there was no action taken. But we took action. We referred it to the Committee on Rules. So Section 24 now applies, Madam President. We're going to just ram down our throat something that the numbers can dictate, Madam Mr. Chair. President. Yes, Senate Yes, President Madam Chair, Cayetano. first of all, we're just repeating the arguments. I respect his argument, but I disagree with it. Secondly, they've used already 3 words: ram down their throat, railroaded, binabraso. Doon kasi kayo mahilig eh. Nagdidebate lang kayo eh. Tapos kayo yung mag-a-ad hominem eh. Pag kayo yung nag-a-ad hominem, okay lang. Pero pag kayo yung in-ad hominem, masakit. Mahapdi. Ano yung mga words na ginagamit ninyo? Oh, binabraso. Ano to, binabraso? What is this? Railroading? Eh, sinasabi nga ni ano dito, walang ganong nagaganap. We have a democracy here. Why not we vote for it? If our colleagues think na your point is better than mine, then let's put it to a vote. Oh, di ba? Oh, kasi nga ang hilig nyo maggaganon eh. Siga-siga si Tito Soto eh. Ano to? Brasuhan? Tangina ganyan pag wala pinag-aralan eh. Di ba? Baka siga-siga ka eh. Putang ina yun, porket ikaw pinakamatanda. Ikaw nga ang pinakamatanda dyan. Ikaw yung walang pinagkatandaan eh. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules. The particular rule in amending the rules is 136. We're following that. So why are we using unparliamentary language? Di ba? Unparliamentary yun eh. Ano to? Brasuhan? What is this railroading? Buti pa si Kiko Pangilinan kahit papaano kasi pag English medyo maganda pakinggan eh. Parang professional. Pero pagka wala talagang pinag-aralan, yung nag-aral ka sa school bukol, yung putyang ina niyan, yung tumanda ka ng paurong, ang ganyan eh. Angas-angas na lang eh. Puro angas na lang. No, brasuhan. To express or try to provoke the kind of argument we don't want between the majority and minority. You have your opinion, we respect that, we have our opinion. So how do we resolve that? By voting. Now, if you think we violated the rule, then go to court. But we do not think that we violated the rule. It is very clear. So my point of order, Madam Chair, they're out of order by insisting that there's another rule except for 136. So I move that we vote on it, Madam Chair. We divide the House. Objection. Objection. If there's an objection, then we vote. So may we proceed with the vote, Madam President? Mr. President, I was earlier... Ang galing ni Pangilinan. Ay, ni ano. We are in a democracy. If there is a misunderstanding, we vote. Plain and simple. It happened. It's happening in the Congress. It happened before. Ganun talaga. Kaya nga marami kayong miyembro eh. Kaya nga paramihan kayo ng kaibigan eh. Kasi kung sino may pinakamaraming kakampi, yun ang malakas ang loob. O ngayon, mas marami sila Cayetano. Di ba nung nakaraan, ganun din naman kayo. Mas malakas kayo, mas marami kayo. Eh, the tides are, the tides shifted already in favor of the new majority. You have objection? Let's vote. You think na mali kami? Just file a case in court. Di ba ganun ganun si General Torre? Papasok ako sa ayaw at sa gusto ninyo. Sir, ang warrant of arrest mo, Silvia Semañez. Hindi naman para kay Pastor. Hindi naman taga rito si Silvia Semañez. Nakalagay dyan, Pasig. Bakit nandito kayo sa Davao? Hindi ito ang tamang panahon para mag-usap tayo sa mga legalidad. Kung may reklamo kayo, magdemanda na lang kayo. Di ba? Ganun kayo? Ganun gobyerno. Ganyan na ganyan yung sinabi ni Torre noon. Nandun ako sa harap niya. Kaya nga putang ina, gigil na gigil ako sa kanya kasi satanas talaga. Mantakin mo, lalabag siya sa batas, sabi niya. Pero, wala akong pake kung labag sa batas to. Susugurin ko kayo in 30 minutes, papasukin ko kayo, wawarakin ko yung mga dingding ninyo. In 30 minutes. Sabi niya ganun. Kung may reklamo kayo, just file it in court. Ganun. Ganyan na ganyan yung ginagawa ni ngayon, di ba? Ni Cayetano. Nagagalit kayo? Ba't nagagalit kayo? Bakit si Torre hindi kayo nagalit, no? It was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Ang putyang ina, ito naman, umepal naman, pa-main character naman to. Right to speak, syempre, si Lacson nagsalita. Syempre, may magdidebate kay Lacson, hindi mo naman ididebate si Lacson, ba't ka magsasalita? Ganun muna yun. Di ba, si Lacson,
O, sabi ni Lacson, ako pa may hawak ng floor. Ayaw ko pa mag-yield sa'yo. So, magsasalita pa ako. O, sabi naman nung isa, o sige, pagkatapos mo, si Kiko Maching. Ay, laki ng mata, galit na galit. Ang lilisik na naman yung mata nito. Hindi na naman yata nakainom to ng Valium. Siyempre may sinasabi si Lacson. Siyempre, yung mag-o-oppose, yung kadebate, sasagot muna yun bago ikaw. Sasagutin mo ba yung sinabi ni Lacson? Sasang-ayunan mo lang naman yung sinabi ni Lacson eh. Di dapat pakinggan muna yung debate kay Lacson. Anong kinagagalit mo? Curtailing of Ikaw masyado kang iyakin. Putang ina ninyo mga dilawang kayo, masyado kayong iyakin. Ayayabang ninyo pero mga iyakin kayo. Ang hilig ninyo gumawa ng eksena, putang ina nyo ang dadrama nyo. Kakausap mo yun sa asawa mo na dramatic actress, iyak ng iyak kahit wala naman nakakaiyak. Na parang mga may topak na tong mga to eh. Madam Chair, We are can I not able answer to that? ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is this the- rule, Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here? Senator We would like to Sigaw ng sigaw kasi to putang ina nito eh. Siguro lagi sinisigawan ni Sharon to kaya gumaganti dyan. Ganyan, mga bingi ba kayo sa bahay nyo? Ba't sigaw ka ng sigaw? Ang ina nito. Sobrang laki ba ng bahay nyo? Nag-uusap kayo 1 kilometro layo kaya yung boss mo ang lakas-lakas lagi? Wala naman nagkukurtail sa sa malayong pagpapahayag mo. Kayo nga'y mahilig magdemanda eh. Anak ng tinapay ikaw. Siyempre nagdidebate yung dalawa. Gusto mo sumali. Di umakbay. Sumampa ka kay Lacson. Sa mic ni Lacson habang nagsasalita siya, magsalita ka rin putang ina mo. Napakatanga mong tao ka. these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These, Madam we should not be... How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as Kurtail yung right to speak, putang ina, salita nga siya ng salita. Bobo tong putang inang Kiko Pangilinan na ito eh. Nakakapagsalita ka, kung kinortail yung right to speak mo, tinahisa na yung bibig mo. Gago, hindi ka naman pinasakan sa bunganga. Salita ka pa rin naman ng salita, kahit nagsasalita sila, salita ka ng salita. Sigaw ka pa ng sigaw, wala ka namang kaaway. Ngayon to, iyakin masyado. Antayin mo yung time mo, nagmamadali ka eh. May pupuntahan ka? Ha? Natatay ka? in 2004, I believe you were seated. And I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. Yan eh, masyado ka madaldal po ng ina mo. Atribido ka. Nag-uusap pa, sabat ka ng sabat, putang ina mo ka, wala naman may gusto makinig sa'yo. Tarantado ka eh. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to be clear on record because I If- recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that, and I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President, Thank you. Madam President, with due respect, Mr. President, I was not referring to the Madam presiding President, officer. I'm yielding the floor to Senator Pangilinan. Yes. Yun, tapos, poking ina mo ka. Hindi pa binibigay sa'yo yung, yung floor, puta, salita ka na ng salita eh. Kupal ka eh. Ang ina ka, gusto mo palang magsalita, di sana, kinausap mo yung sarili mo sa salamin. Okay nang inan to, pal. Walang iya, kulang sa aruga, ang putaragis na yan. Oy, Sharon, alagaan mo nga tong mister mo, utang inan yan. Nagwawala dito, oh. Ano bang ginawa mo? Hindi mo pinakain ng hamon yan? Hindi mo pinakamoy yung kilikili mo dyan? Bakit hay na hay yung ulol na yan? Thank you, you. Senator Lacson. We recognize Senator Francis Pangilinan. Yes, Mr. President, and allow me to clarify, Madam President. I was not referring to the presiding officer in terms of the curtailing of my. Tangina mo, siyang kausap mo kanina, sinungaling ka, sabi mo, is being curtailed. Siya yung nagtatawag ng mga tao kung sino yung magsasalita eh. So ngayon, bumabawi ka na. Yan to mga abnormal, no? Matitindi yung mga tama sa utak nito, no? Of my right to speak and to raise questions, Mr. President, because it was the Senate President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates. Mr. President, this is the first time I'm going to experience this in a long time wherein debates are now being curtailed because there's a Since you're motion not to being divide the House. curtailed, we would like to hear your objection to the motion. Thank you. Drama eh. Puro ka kasi drama. Sige na, magsalita ka na. Andayin mo yung palabok. Salita ka na. Yun lang naman gusto mo. Mr. President,
there are a lot of questions that have to be raised as to why this I-question mo na, puta ragis ka, ang dami mong intro eh. Intro voice ka? Singer ka ba ni Paco Aris Pakutsyaga? Puro ka intro, ang dami mong gustong oras, tapos puro ka paligoy-ligoy. amendment to the rules is being undertaken at this time. President provides, Mr. President, that when we amend our rules, we do so by way of resolution. We do not have that resolution now. In fact, Mr. President, a total 48 amendments of our rules all went through resolutions. This is the first time after 48 amendments, Mr. President, that we do not have a resolution so that we can Point of vote order, Madam Chair. and amend the rules properly, Mr. Point President. of order. Point of order takes Yes, precedence. Alam pala sasabihin mo, utang ina ka, ang dami mo pang umiiyak-iyak ka pa, tirex mo na lang sana. Tanga ka talaga eh. Basta dilawan talaga, bobo eh. Senate President. Point of order, thank you, Yes, President. first of all, I hope we learn that Ito, ayun, utang ina, kakatakot oh. Mukhang kukulam, ang puta ragis, parang mambabarang eh. Tayo na, naglulupang hinirang na si tanga oh, nakagano na siya, bayang magiliw, okay na kinan to, baliw. Ganito yung anti... Ganito yung anti mong madamot, ayaw magpahiram ng plancha eh. Puta, pag naghiram kang plancha, ante, pahiram ng plancha. Anong plancha, ha? Hindi kayo bumili ng plancha nyo. Hiram kayo ng hiram. Paano na lang pag wala kami? Ano, mabubuhay pa ba kayo? Ina itsura nito, oh, parang papatay ng tao. Gigil na gigil, hindi ba pa nagsasalita yan? Galit na galit na. lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No? No, the record will show, naka-tape naman eh. Ang taas-taas ng boses nyo eh. Di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Now, what's my point of order? We are not discussing the merits yet of the amendment. No one's curtailing your rights because wala pa tayo dun eh. Ang pinagbobotohan natin ngayon, kung pwedeng i-take up sa floor o hindi. Yun ang itinatake up natin. And the arguments have already been laid out. And Senator Pangilinan and I were together in 2009 where we had debates here where Senator Enrile did not even allow amendments. And then we voted. It depends on every issue, Madam Chair. There's no specific rule of the amount of time. I was asking the gentleman about certain issues in one resolution. He refused nga for further interpellation and said it's time to vote. They were the majority. So, Madam Chair, we're here. We're willing. Senator Marcoleta is ready to take questions. Ang pinagbobotohan lang po natin ngayon, simple lang. Whether or not we can take, whether or not the proposal to amend the rules is in order. Yung pa lang ho. Yung specific amendment, sino magbe-benefit, paano magbe-benefit, etc. We support the right of Senator Pangilinan to ask questions, pero wala pa tayo dun eh. So, Dun pala nga, yun lang. Iti-take up. Tapos gusto nila sa Lunes na. Kasi nga syempre maraming mangyayari yun. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Po siya, may mga gapangan na mangyayari na naman yan. Gagawa naman sila mga propaganda niyan. Yun palang pagbobotohan. Klaro ang pagbobotohan kung iti-take up ba sa floor o hindi. Yun lang. Ba't umiiyak kayo? Hindi pa naman yung mismong pagbobotohan is yung gusto ni Marcoleta na makaboto yung yung mga makukulong if there is any. Doon, yun. Wala pa doon. Magdidebate pa doon. again, may I raise the previous question, Madam Chair, the point of order, the parliamentary reason. Go ahead. Be given the right Madam to speak. I am President, the movant kanina pa po here. ako nakatayo dito at I need to natataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Dante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then we President. hear Senator Riz Ontivero. Thank you, Madam and Senator President. Erwin Problema natin, Tulfo. Madam President. Yes. The Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2. Ito maganda kay Marcoleta eh. Di rin siya nag-i-English. Tagalogin na natin para mas maintindihan. Kasi bobo man yung mga yan. Kailangan mo ng Tagalogin. Kung pwede nga, isubo mo na sa mga bibig nila eh. O kaya, gusto mo, nguyain mo na, tapos pagkatapos isubo mo sa kanila para maintindihan nila. Ganun katanga yung mga yan. Kaya maganda din si Marcoleta pag nagpaliwanag, talagang maiintindihan mo eh. Is a special provision in precisely amending our rules. In Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion.
Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than 1 day. So who is talking about 1 day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Madam President. Simpleng-simple lang. Tagalog na yun. O, si yung anti nyo mangkukulam. Ayan na, magsasalita na. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marco Ba't ganun ka magsalita? Ngayong araw, puta ano ka, mascot? Parang ka. Luka-luka ang putaragis na ito. Leta. Yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero Ba't na pinamudmud? Pwede naman sabihin na i-dinistribute. Pinamudmud talaga? Ano yung ginudgud sa mukha mo? Ganun? Kaya pala nabawasan yung makeup mo eh. una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Sinabi na ni Lacson yan kanina eh. Sinabi na ni Lacson yan. Sinabi na rin yan ni Pangilinan. Pautangin na ka, gusto mo ring umepal. Yan nga yung sinasabi ni tawag dito, ni Cayetano, na hindi tayo matatapos kung hindi naman tayo nagkakaintindihan. Kaya why not, let's just divide the house and vote whether this can be talked about here, right now, or not. Yun lang naman yun. Oo, tsakinang yan. Yung sinasabi mo, tinagalog mo lang, yun na yung sinabi ni Lacson sa salitang Ingles. Hindi ka ba nakikinig o tanga ka lang? Oo, baka may nag-message sa'yo, ma'am, tumayo ka. Hindi ka pa pwedeng hindi ka makisali dyan. Baka hindi ka manalong presidente. Baka mamaya niyan, piliin nila si nagtataas na ng boses si Kiko Pangilinan. Baka siya ang piliin ng mga dilawan na maging presidente sa 2028 lalaban kay Inday. Kaya po siya, tumayo din siya. Nagtataas daw siya ng kamay. Yung kamay niya nasa dibdib naman. Pal? Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw. Oo nga, sinabi na yung kanina, pal ka talaga eh. Tangina, nangopya ka lang, pinagmalaki mo na. Ito yung kaklase mo na nagtanong sa'yo. Oh, ano nga pala sagot dun sa ganito? Tapos sinabi sa'yo nung kaklase mo. Tapos putang ina, nung tinanong na ng teacher, siya ay tumaas ng kamay. Hindi naman siya yung may-ari nung sagot, yung katabi niya. Tapos putang ina, nagmamalaki siya ngayon. Akala mo siya na naka-imbento nung pinagsasasabi niya. Gaga, sinabi na ni Lacson niyang kanina, tagal-tagal na nag-uusap. Inan yan, kailangan mo pa ipaliwanag ulit. Kaya nga pagbobotohan na lang natin dahil pare-parehas naman pala kayo ng iniisip, o di pagbotohan natin para malaman natin. Tanga? Pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything. Senator Ito na masakit. Ay, nako, ikaw talaga, Marcoleta. Napakasungit mong tao. Para kang yung principal namin. Wala naman dapat ikagalit, laging nagagalit. Utangin na niya, kahit malinis naman yung classroom, maghahanap ng marumi para lang makapanermon. Pero tama rin yung sinabi niya rito tama rin yung sinabi niya rito. Masakit ito. Oo, masakit ito. Nasaktan sila ng sobra dito. Sa sobrang sakit nito, putyang ina, ang daming umaray at umalis, nag-walk out pa. Pasok, Marcoleta, gusto kong ulit-ulitin to. Pasok. Hirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na Ayan, sakit. Ang sama-sama mo naman. Walang legal background, aray. So, bobo sila, ganun. Hindi sila abogado. Yung prinsesa nila, putay na si Princess Sarah. Sinabihan, yan ang problema Pagka hindi abogado dakdak ng dakdak
Mag-ano pa mag-site pa ng mga section ewan eh. Ang sakit nun. Medyo masakit naman talaga yung mahapdi yun, Marcoleta, yung binitaw mong salita na yun. Pero hindi naman niya sinabi, ito ang mahirap pag tanga ka eh. Sinabi naman niya, ito ang mahirap kapag wala kang legal background. Kasi pag sinabi mo yun, kapag pinapailiwanag mo sa tao na walang alam, yung isang bagay na para sa'yo napakadali naman pero bobo talaga siya. Kahit maghapon kang magsalita, nakangangalang yan. Walang naiintindihan niya kasi bobo nga yan eh. Halimbawa, kausapin mo yung unggoy na alaga mo. Ayun, parrot. Sabihin mo sa parrot na ganito ang recipe ng adobo. Igigisa mo, kailangan mo ng sibuyas, bawang, toyo, suka, ganyan, paminta, laurel, tapos kung mululutuin mo baboy o manok. Yun ha, bibigyan kita instruction, ganito yun. Utangin na yan, kahit maghapon kang magsalita, kung unggoy yung kausap mo, ganun lang yun. Makipag-usap ka sa makipag-usap ka sa hagdan. Kausap mo yung hagdan nyo. Putang ina niyan, bigyan mo instruction. Tinan mo ko sasagot sa'yo. Siya yung sinasabi dito ni Marcoleta. Oo, napakahirap magturo ng physics sa grade 1. Kaya yung sinasabi niya na frustrate na siya. Ay naku, pinadali ko na nga, tinagalog ko na nga. Hindi pa rin naintindihan nitong putang inang tanga na ito. Ang hirap talaga kapag wala kang background sa sa batas eh. Ayun na, putang ina, nasaktan yung mga nana. Ayan na, labasan na yung mga nana. Pasok. Nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito. Madam Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Ad hominem. Tangina, biktima na sila ngayon. Ad hominem. Sila itong ad hominem ng ad hominem eh. Kapag nagpapa-interview sa media, ad hominem. Pag sumagot, ad hominem. Anong sinabi kanina ni Tito Soto? Ano to, brasuhan? Ano yun? Ad hominem yun eh. Why are you trying to railroad it? Sabi ni Kiko Pangilinan, ad hominem yun eh. Tapos yung sinabi niya, ito mahirap eh. Katotohanan kasi yung masakit ang katotohanan. Ito mahirap, putangin na pag nagpapaliwanag ka ng ng salitang Hapon sa isang inchik. Subukan nyo. Mag-usap yung inchik at saka Hapon. Putang ina niyan, 5 taon na, hindi pa tapos mag-usap yan. Kasi hindi sila nagkakaintindihan eh. In this instance, ito si Puta, naalala ko tuloy yung amo ko eh. Pagka nagagalit sa amin, may instruction siya, tapos hindi namin mag-get. Sabi niya, puta, para tayo inchik at Hapon eh. Hindi tayo nagkakaintindihan eh. Ganun talaga, hindi kayo magkakaintindihan kapag ang isang abogado nagturo ng isang pang-abogado na na gawain. Tapos hindi maabogado yung nakikinig, hindi niya maintindihan eh. Kaya yung frustration niya sa amin, paikot-ikot tayo rito para tayong tsubibo eh. Yan ang mahirap pag walang mga alam eh. Yan ang mahirap pag walang utak, tinan mo. Si Cayetano, si Lacson, di maabogado yan. Kaya nga sabi ni Cayetano, hindi talaga tayo magkakaintindihan eh. Kaya lang ni real talk na eh ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta, tangina, ang bobo kasi nito eh. Puro kasi make-up eh. Ang bigat na ng mukha eh. Naka-make-up. Inuna mag-makeup kaysa mag-aral eh. Kaya sabi ni Lacson, ni Cayetano, kaysa sabihan niya si Lacson, ang hirap kasi pag di abogado, di mo maintindihan eh, no? Hindi niya ginanon, sinabi na lang niya, botohan na lang tayo para matapos to. Ito naman si Marcoleta, sabi niya, hindi naman kasi ito bago. Luma na yan, may 11 pa yan eh. Sabi naman itong isa, salita naman siya, yung sinabi ni Lacson, inulit lang din niya. Parang, alam mo yun, hindi nakikinig. Tapos, ay yabang-yabang niya. Sabi niya, parang siya yung naka-invento ng sagot na yun. Kanina pa yung sinasabi ni Lacson eh. Na-frustrate na yung teacher. Sabi ng teacher, putangin na niyan, daming ko ng beses tinuruan. Tanga pa rin. Hindi maintindihan, hirap talaga pag bobo eh. Hirap pag hindi abogado. Ayan na, tayuan na yung mga may mga almoranas. Sabi ko lamang po, ang Indeed, sinasabi Madam ko lang, President, kanina po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman. suspended. Siyempre nagalit si Tulpo. Nasaktan siya eh. Siya yung nagsabi na, di ba, sometimes you have to bend the law to make the people happy. Ang sakit, no, Tulpo?
Oh, ngayon si Tulfo ng ano yan, nag-walk out yan, tapos nung nag-walk out siya, journalist tayo. Eh ano naman, kung journalist kayo, pukin ang ina nyo, hindi pa rin kayo abogado. Hindi kayo pwedeng magtanggol sa batas, mag-interpret ng batas, mga buwakan ng ina ninyo kung hindi kayo mga abogado. O kahit nga abogado ka na, hindi ka pa rin pwede mag-interpret ng batas. Si Supreme Court lang pwede mag-interpret ng batas, mga tanga. So nasaktan si Tulfo kasi nga, putang ina, sapul siya, aray, ang sakit. Hindi na nga ako nakialam, tinamaan pa ako ng ligaw na bala. Oo, pagka walang alam sa batas, puta, ang hirap kausap. Yun yung sinasabi ni ni Marcoleta, ang sakit. Tuwan-tuwa ako, promise. Nung nakita ko itong reaction ni Eric Sylvester, tuwan-tuwa ako. Okay ng ina niyan. Gigil na gigil siya eh. Oh, tingnan niyo ang sasabihin niya. Ang alam sa batas. Senators, and as I mentioned kanina na huwag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa. 'Di ba? O gumagamit kayo ng mga words na brasuhan. 'Di ba that's also ad hominem? Tapos nung nagsalita si Marcoleta na, ay, ang hirap kasi pagka walang medical background. Tagi na, galit na galit kayo. Pag kayo mag-ad hominem, okay. Pero pag sila, hindi na pwede. Pag kayo, pwede kayo mangupal. Pag kayo kukupalin, hindi na pwede. Kala nyo naman, matatakot si Marcoleta. Ulul. But I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because... Di ba? Sa dami na nagsalita, umuwi din doon sa debate ng dalawa, si Lacson at saka si Cayetano. Dahil ang unang may objection si Lacson. So divide the House. Pucha, hindi, magsasalita si Tulfo. Nag-ad hominem ka, mag-ad hominem din ako. Putang ina yan. Ayaw mo mag-ad hominem, tapos mag-ad hominem ka. We did not follow our own rules. Madam Chair, Madam President, Before that, Madam President, yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Ano na naman tayo sa rule? Putang ina, nagbanggit na naman ng rule. Itong putang ina, hindi na naman abogado. Si Ben the Rule. Section 41 under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so... Ay, nako. Ayan nga, ang mga tanong mo na yan, kapag ka tinake up na dito sa plenaryo, masasagot na yung mga tanong mo. Bobo ka kasing putang ina mo ka eh. Tanga ka talaga eh. Ang pinagdidebatihan dito kung iti-take up na sa plenary. O pagdating sa plenaryo, iti-take up na yan, magdidebate na kayo ngayon. Si Marcoleta, pwede nyo nang tanungin. Pwede nyo na siyang gisahin hanggang sa parang thesis yan, di ba? Panel, meron kang thesis, tapos yung mga panelist, hahanapan ng butas yung thesis mo. Kasi i-defend mo yun. O, in this case, si Marcoleta, yung kanyang request, i-defend niya. So kung may tanong ka, ayan, sasagutin niya. Bobo ka kasi. Yang tanatanong mo ngayon, kapag tinake up yan sa Senado, dyan sa plenaryo, pwede mo nang itanong yan kay Marcoleta. Tapos sasagot na si Marcoleta sa'yo. Ganun yun. Hindi mo naiintindihan, putak ka na naman ang putak eh. Yan yung sinasabi natin na kapag kabobo, yung senador, wag nang magsalita. Tingnan mo si Lito Lapid. Umamin man si Lito Lapid, hindi ako kasing talino nyo. Hindi na lang ako nagsasalita. Pero may boto ako. Ito, salita ng salita, bobo naman. Pinagmalaki pa, journalist daw siya. Ang ina niyan. Hindi ka naman gumagawa ng istorya mo ng journalist ka. Meron namang mga writer kayo, meron kayo mga producer, yun naman ang gumagawa ng mga istorya, tigabasa ka lang naman. Ano naman kung journalist kang kupal ka? Tanga talaga eh, no? Tapos dito, mag-ad hominem siya. Mas matindi yung ad hominem niya dito. Ayaw niya sa ad hominem, pero mag-ad hominem yan. hurry? Why are they, the majority, in a hurry
to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, this Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sadang ombudsman na may Babalik ngayon sa'yo yan. Kaya ba ayaw mo? Kaya ba ayaw mo na bumoto? Kasi sabi ko nga kaibigan ko yan. Colleague ko yan. Aalisin nila dito. Kung mangyari sa akin yan, o kung ako halimbawa yung makasuhan naman, syempre gusto ko rin makaboto ako, hindi ba? Nagkataon, hindi ako makasuhan kasi dinidilaan ko yung puwet ni Bongbong Dinadilaan ko yung tumbong niya Ngayon, so ibig sabihin, parang sinasabi mo na dahil makukulong sila, kaya nagmamadali sila. Baka kaya ayaw mo doon sa panukala kasi gusto mo makulong sila at gusto mo mawalan sila ng boto dahil yun talaga agenda yung mga buwakan ng ina nyo. So inilaglag mo yung sarili mo. Kasi bakit ka hindi papayag? Kung halimbawa, kung ako lang. Ma-approve yan. Ang sarap nun. Hindi ko na kailangan pumasok. Pwede akong umattend ng virtual lang. Hindi na ako mamamasahe. Kahit naka-boxer shorts lang ako, mag-t-shirt lang ako, magpo-polo lang ako, pwede na akong umattend. Na nasa bahay ako, hindi ba? Ikaw, gusto mo work from home ka o work from office ka? Siyempre, gusto ko work from home. So, pabor pa nga sa akin yun Ba't ayaw mo? Makikinabang ka rin dun. Kung gusto mong pumasok dyan, di pumasok ka. Kung ayaw mong pumasok, pwede mo sabihin, Zoom lang ako Zoom lang ako Ang sarap ba't ka mag-zoom? Ano ngayon? Di ba nasa rules naman natin na pwede? Di ba pinagbotohan natin yan? Zoom lang ako. Sa 2028 na ako papasok. Di ba? Pabor nga sa iyo, ba't ayaw mo? Kaya ayaw mo kasi nga ang plano nyo, whole of the nation approach. Doon tayo babalik ngayon sa whole of the nation approach. Weaponized yung ombudsman. Weaponized yung yung NBI. Weaponized ang police, weaponized ang Congress, weaponized ang DOJ. Para itong bagong majority mabuwag. Kasi kita mo naman, hindi ba kung kailan naagaw yung ang tagal-tagal naman ng ang tagal na ni Jinggoy, ni Cheese at saka ni Villanueva na nababanggit Bakit ngayon lang talaga nag-take ng action yung ombudsman? That's because yan yung plano nyo and you knew it all along. Alam nyo yun. Kaya nga ayaw nyo tanggapin yung gusto ni Marcoleta kasi nga plano nyo na yun. Kasama ka sa plano. Kaya kang nagigil ngayon, Erwin Tulfo. Tanga ka. lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President. Madam Chair, the We recognize gentleman Senator is out of order. Diba? So pwede siya mag-ad hominem ng ganun. Pero yung sinabihan lang sila, simpleng salita lang, yan ang mahirap pag walang alam sa batas Kaya nga dapat nagsalita ulit si Marcoleta. Yan ang mahirap pag hindi abogado Pagka journalist ka lang, malakas lang boses mo. Pagka tigabasa ka lang, ganyan, bobo ka Yan ang mahirap. Agoy! Ng mga tulpo na ito, mga walang utak talaga Yung utak nila nasa kamao Ang tatapang Mga bugok naman, yung mga itinanong mo na yan, pwede mo yan itanong kay Marcoleta kapag in-interpellate nyo na siya patungkol dun sa kanyang resolution. And then, kung hindi tama yung mga sagot niya, magbobotohan pa rin naman kayo kung sino mananalo Nung iniiyak mo, tsaka the fact na in-open up mo yan, ibig sabihin, may kinalaman ka doon sa plano ng gobyerno at ng ombudsman na kasuhan lahat ito, ipakulong lahat ng ito, kaya hindi ka pumapayag kasi gusto mong pilayin yung Senado. Huli, pero di kulong. Tanga yan Because his question, sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after Tapos nag-walk out ang mga gago. Pa-victim. the motion, whether we should take it up. Hindi nyo kaya makipagdebate. Tapos mag-walk out kayo, mag-ad hominem kayo, o hominem, tapos mag-walk out kayo, papaawa kayo. Papa-interview kayo sa mga media na naman. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of... Umayas na siya kasi sangkot man yan. May mga insertion din namang ulol na yan. Si Risa Ontiveros, may insertion din naman yan. Kita mo, nagsialisan yung mga tanga iniwan nila si Tito Soto. Hindi na kasi makalakad to, matanda na
Putsang ina, nagpaano sila doon, paawa, doon na sila magpapasaklolo sa media. Taga-media tayo. Hihingi na sila saklolo doon sa mga binabayaran nila ng mga mainstream media. Statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that. Diba? O kasi nga, magkakasabwat yan sila. Nung sinabi ni Marcoleta, yung ang hirap pag walang background sa batas. Lahat sila nagalit. Tapos ad hominem. Tapos nag-ad hominem din si na parang Marites, chismosa. Bakit? Porket ba makukulong kayo? Porket ba may mga makukulong dito? Kaya ganyan, pinipilit nila yan. Mas marami siya ad hominem na sinabi. Ayaw niya sa ad hominem, pero nag-ad hominem siya. Practice what you preach. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mo ring gawin sa kapwa mo. Kung feeling mo na offend ka ni Marcoleta, i-expose mo siya, hindi yung i-offend mo din siya. Ayaw nyong kukupalin kayo, tas kupal din pala kayo. Tangina mga ipokrito kasi kayo Kinang ina nyo We adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Madam not President. debatable. I- Akala ko ba magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. inquiry. It's not We're not debatable, Madam debating. President. Di ba yan ang mga ad hominem? Akala ko ba magaling sa rules? Yan ang mga ad hominem. Pag kayo in ad hominem, iiyak kayo. Pero pagka kayo yung nang ad hominem, okay lang. Ang ina nyo, pakyo. Ito, pakyo kayo. Parliamentary inquiry, Madam President. We're I'm not not debating, debating, and Madam we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimulan tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum. Yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not a funny situation, call, Madam President, when motion they to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung sakasakali President, As reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday. And we will adjourn session. Sa 5 p.m. Di na to. Yun yung nire-request ni Pangilinan na isang araw, wala man tayo office bukas, sa Lunes na tayo. Pinagbigyan na, nag-walk out pa. Ang ina mga iyakin. Ang sarap pakinggan, no? Ang sarap panoorin. Ang sarap panoorin na nag-iiyakin itong mga putang ina nito. Akala nila mga main character sila. Gago, wala nga kayong numero, nag-iiyak pa kayo. Kahit umalis kayo dyan, iilang kayo, siyam kayo, 11 pa yung natira sa kabila. Lamang pa rin sila. Tangina nyo. Lamang yung kalaban, fourth quarter na Lamang ng 10 10 seconds na lang natira, tapos nag-walk out kayo, feeling ninyo, hindi matatapos yung liga. Gago. Mga tanga. Until 5 Until p.m. 5 p.m. on Monday. Diba? Tapos anong nangyari? Anong nangyari? Salita-salita sila sa media. Tapos ngayon yung media naman, puta, lahat yun yung pinapakita. Meron pa silang mga nakaganon pa sila. Ina nyo, wala na gago, hindi na naniniwala sa inyo tao. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali,